Sa paulit-ulit na pananakit, pamimwersa at pambubugbog, naganap ang isang malagim na pangyayari. Napatay ni Beth ang kanyang asawa. Kaya rin iniisip mo siya ngayon, tapos babalikan mo yung panahon na yun. Ano yung pumapasok sa isip mo? Sabi ko nun, tinatanong ko sa sarili ko, bakit napatay ko siya. Yun lang po lagi nasa isip ko. Yung kapatid na napatay ko, tinatawagan nila ako, pinupunta nila ako sa bahay. Bakit hindi sila nagalit sa'yo? Napatay mo Nagalit na sila sa una. Kapalit daw ng kanyang kalayaan, kinuha sa kanya ang nooy 4 na buwang gulang na anak nila. Kung tutuusin, malaki raw ang tsansang maabsuelto si Beth sa krimeng ito. Sa ganitong sitwasyon kasi, itinuturing ang isang babae na biktima. Ito ay isang justifying circumstance. So yung pamimilit o yung panggagahasa ng lalaki doon sa kanyang asawa. So ang isang tao na nakapatay o kaya nakasaksak dahil pinagtatanggol lamang niya ang kanyang dignidad at ang kanyang honor, wala siyang pananagutan sa batas, maging kriminal o sibil. Sa ngayon, nakikitira si na Beth sa maliit na barong-barong. Mag-isang binubuhay ang kanyang 7 anak. Bukod sa paglalabada, pangunguha ng kalakal sa ilog ang tanging bumubuhay sa kanila. Walang tiyak na bilang kung ilang kababaihan ang nabibiktima ng marital rape sa bansa. Kadalasan kasi ay pinipili na lang itong itago ng mga biktima. Nandun yung takot, nandun din yung kahihiyan na sa publiko na magre-resulta dito sa pagsasampa ng demanda. At palagay ko, ang nakikita ko rin dito yung kakulangan ng informasyon tungkol sa batas na ito. Ang mga rasong ito ang dahilan kaya may ilan pa ring nabibiktima. Gaya na lamang ng 18 taong gulang na si Janice. Hanggang ngayon, tinitiis pa rin ni Janice ang pang-aabuso sa kanya ng 47 taong gulang na asawa. 15 taong gulang pa lamang si Janice nang sumama sa asawang nakilala niya sa pinagtatrabahuhang bar. Kala ko aalisin niya ako sa ganyan trabaho. Hindi pala. Basta pag-aralin niya ako, binuntis niya ako. Binuntis niya ako pero gusto niyang ipalaglag. Sa umpisa'y matamis na pagmamahal daw ang ipinaramdam sa kanya, pero kalaunan dumalas daw ang pananakit sa kanya. Binulak niya ako sa kama, hinagis niya ako. Tapos pinilit niya akong makipag-sex sa kanya kahit ayoko. Nahalikan niya ako sa katawan, ganyan. Umiiyak ako, hinahalikan niya ako, umiiyak ako. Kahit anong palag ko, hindi ko siya kaya. Kaya may nangyayari pa rin. Bukod sa takot na nararamdaman, hindi niya maiwan ang kanyang asawa dahil sa 2 taong gulang nilang anak. Ayokong lumaki yung anak ko na walang tatay, walang makikilala ng tatay. Kaya ngayon, kahit anong pangit na, hindi na maganda talaga yung pagsasama namin. Pinipilit ko maging maganda dahil para sa anak namin. Ang kaso ni Janice ay isa sa dahilan kaya tila walang naparurusahan at nananatili na lamang silang biktima ng pang-aabuso. Kaya yung marital rape provision na yan sa anti-rape law, halos hindi yan nagagamit. Sobrang invisible siya, no? Yung hindi nakikita. Pagkatapos, syempre, may kalakaran dito. Yung kultura ba, na kahit may batas, gano'n naman talaga tayo sa Pilipinas, di ba? Mag-asawa naman kayo eh. Dapat daw ay magkaroon ng sapat na kampanya upang maiparating sa mga kababaihan ang kanilang karapatan. Yung issue ng marital rape, unang-unang dapat gawin, 1, malaman ng mga tao, babae at lalaki, na may tinatawag na marital rape. Na hindi totoo na pag nag-asawa na kayo, pwede nang gawin maski ano sa'yo, di ba? Kung tutuusin, marami naman daw pwedeng lapitan kung kanilang gugustuhin. Lahat ng mga babaeng mga naabuso, pwede po silang lumapit doon sa katarungang pambarangay immediately para matugunan ang kanilang problema o kaya lumapit sa Women and Children Protection Desk kung saan nasasakupan yung kanilang mga lugar. Dakila ang pagmamahal ng isang ina. Lahat kaya raw gawin at isakripisyo para sa kanyang pamilya.
Kaya sa mga pagkakataong nakakaranas sila ng pagmamalupit at pananakit, marapat lamang na maprotektahan sila laban sa kanino mang mapang-abusong kamay. Ramdam pa rin na kulang talaga. Lalo na may mga anak ka na. This is not even a panakit butas for us. This is an insult.